reverence sa Word of God. Ephesians chapter 2, verse 1 to 10, Ilonggo version. Verse 1, patay kamo sang una sa panulok sang Dios, tungod sang inyo mga paglapas kag mga sala. Verse 2, ginsunod ninyo ang malaot nga paginawi sang mga tao sang kalibutan. Sang una, sakop kamo ni Satanas, nga amo ang hari sang mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kag siya man ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga wala nagatuman sa Dios. Sang una, pareho man kita sa ila. Nagkabuhi kita suno gid lang sa gusto sang aton katawhanon nga kinaugali. Ang handom sang aton hunahuna kag sang aton lawas amo lang ang aton ginasunod. Kag sadto nga kahimtangan naton kaupod man kuntani kita sa ila tanan nga dapat silutan. Verse 4, pero maluluyon gid ang Dios kag dako ang iya pagigugma sa aton. Bisan patay kita sa iya panulok, tungod sang aton mga sala, ginbuhi niya kita upod kay Kristo. Gani paagi lang sang bugay sang Dios naluwas kita. Kag tungod sang aton paghiusa kay Kristo Hesus, ginbanhaw niya kita upod kay Kristo, agod maghari kita upod sa iya sa langitnon nga ginharian. Verse 7, ginhimo niya ini agod mapakita niya sa tanan. Sa palabuton nga mga inadlaw, ang iya indi matupungan nga bugay, kag kaayo sa aton nga iya ginhatag paagi kay Kristo Hesus. Kay tungod sa bugay sang Dios, naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Kristo. Ini regalo sang Dios, kag wala na base sa inyo maayo nga mga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugal. Ginhimo kita sang Dios kag sa aton pag-iusa kay Kristo Hesus, ginhatagan niya kita sing bag-o nga kabuhi, agod maghimo kita sing maayo nga mga buhat nga iya nangadaan ginaman nga aton pagahimuon. Mga muyo kita. Ginoo, sa sining nga aga, salamat gid sa pagtipon mo sa amon bilang isa kalawas o one body. Nga kung sa diin, Lord, kami, Lord, naka-worship sa imo, nakabayaw sang amon kamot, tanda sang pagpasalamat namon sa imo, tungod sang imo nga ginhimo sa krus, Ginoo. Sa sining nga aga, Lord, ari kami, magatuon sang imo balaan nga pulong. Buligi nga ini mga pulong mo, Lord, makabag-o sang amon panghuna-huna, kag makatransform sa amon nga heart, Ginoo. Lord, buligi kami. Nga ini mga pulong mo, Lord, hindi lang mabag-o man amon ang amon nga tagipusoon, mabag-o mong amon tagipusoon, kundi ma-apply man namon ni sa amon mga kabuhi, Ginoo. Lord, sa liwat, nagapasalamat kami sa imo. Prepare mo amon tagipusoon sa pagbaton sini nga mga pulong. Naging prepare mo man sa amon sa sini nga aga. Ginoo, ako nga maga-preach sang word mo. Lord, nagapangayo gid ako sang imo bulig. Kay kun wala ka, hindi ko ini ma-preach sa imo mga kanakan sa sini nga aga. Lord, nagapangayo gid ako sang imo bulig. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, pwede na tayo. So ang text natin sa sini nga aga is Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Ang pinaka-main idea sang Ephesians 1 to 6, we are united in Christ. We are united in Christ. Okay? So, ang unang nga punto nga aton pagatunan sa sini nga aga, verse 1 up to 3, you were dead in your transgression and sins. Second point, Ephesians chapter 2, 4 to 9, it is by grace you have been saved through faith. Ikatatlo, Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So bago kita magkadto sa aton nga text sa sini nga aga, kadto kita anay sa
Acts chapter 19, no? Para makuha naton ang background, no? Acts chapter 19. Diri makita naton nga sila ni Pablo kag ang iyang mga kaupod nga mga sumulunod nagdala sang mensahe sang Dios sa Episo, no? Sa verse 1 hambal di sang Bible, sang dito si Apollo sa Corinto, nagpanglakaton si Pablo sa mga kabukiran sa probinsya hasta nakaabot siya sa Episo. Dito may nakita siya nga mga sumulunod. Ginpamangkot niya sila. Nabaton na bala ninyo ang Espiritu Santo sang magtuo kamo? Nagsabat sila, wala gani kami nakabati nga may ginatawag nga Espiritu Santo. Nagpamangkot si Pablo sa ila, sa ano nga bautiso kamo ginbautisyohan? Nagsabat sila, sa bautiso ni Juan. Nagsiling si Pablo sa ila, ang bautiso ni Juan para sa mga nagahinulsol sang ila mga sala, pero nagsiling man si Juan sa mga tao nga dapat sila magtuo sa nagasunod sa iya nga wala sing iban kundi si Jesus. Pagapati nila sadto ginbautisyohan dayon sila sa ngalan ni Ginoong Hesus kag sang pagtungtong ni Pablo sang iya kamot sa ila nagabot sa ilang Espiritu Santo, naghambal sila dayon sang nagkalain-lain nga mga lingway, nag-speak in tongues sila kag may ginhambal man sila nga mga mensahe sang Dios. Mga 12 sila tanan kalalaki. So, diri makita naton sang naghambal si Pablo nanungod sa diri kay Jesus Christ paagi kay Juan, no? Diri gi-mention niya sa verse 4, no, napunan sila sang balaan nga espiritu. So ang respond nila 12 sila amo na ang natabo. Pag-abot diri sa verse 9 o verse 8 sa sunod sa sulod sang 3 ka bulan padayon ang pagkadto ni Pablo sa simbahan sang mga Hudiyo. Mga auto take note, no? Nagakadto siya sa simbahan sang mga Hudiyo, wala siya nahadlok maghambal sa mga tao. Nagpakidiskusyon siya kag nagpaathag sa ila parte sa paghari sang Dios, kingdom of God. Pero ang iban sa ila, ano ang ilang respond? Matig-agid ang ulo kag indi magtuo, kag sa tunga mismo sang kadam-an ginpakalain nila ang pamaag. Amen? No? Sa mga hintil kag mga Hudiyo. Chapter 1 sang Ephesians. Which is nga kung ginhatagan sila sang espirituhanon nga pagpakamaayo, kita man ginhatagan sang espirituhanon o spiritual blessing ginhatag man sa aton. Ano ini nga mga spirituhanon nga pagpakamaayo? Chapter 1 sang Ephesians. Diri sa verse 3. Dalayawon gid ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Tungod nga kita ara kay Kristo, ginhatagan niya kita sang tanan nga espirituhanon nga mga pagpakamaayo, tanan. Amen. Ini nga pagpakamaayo dinhalin sa langit. Bisan sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita nga daan sang Dios nga mangin balaan kag wala sing kasawayan sa iya panulok sa aton pag-iusa kay Kristo. Sa bilog nga Bacolod for numbers o pila ka population sa Bacolod, kita isa dira nga ginpili sang Dios. Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios, brothers and sisters. Amen? Ginpili niya na kita, ikaw anak sang Diyos. Ginpili niya na kita, ikaw sa mong kapungkod, ano bala ang nabutang o mabatyagan mo sa heart mo? Nga wala ka pa natuga sa kalibutan, ginpili ka na sang Diyos. Ano bala ang nabutang sa heart mo? Ano bala ang magagawa sa baba mo? Thank you, Lord. Amen? Thank you, Lord. Kaya ginpili mo ko. There is sa sunod, sa verse 4. Bisan sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita nga daan sang Dios nga manginbalaan kag wala sing kasawayan sa iya panulok sa aton pag-iusa kay Kristo tungod sa gugma sang Dios sa aton. Ginplano na niya nga daan nga kita mangin iya mga anak paagi kay Hesukristo. Sino nagplano nga mangin iya kita
paagi kay Kristo, ang Diyos. Ginplano niya ta. That's why ginpiliin na kita sa wala pa matuga ang kalibutan. Ginplano niya kita nga mangin anak niya na kita. Amen? Hambal niya di sa verse 6. Dayawon ang Diyos tungod sa iya makatilingala nga bugay nga ginhatag niya sa aton bilang pagpakamaayo paagi sa inigug mga anak. Verse 7, kay paagi sa dugo ni Kristo, gintubos kita, nga ang buot silingon, ginpatawad na ang aton mga sala. Amuning rason nga na-unite ang Gentile kag ang Diyos. Tungod paagi sa dugo ni Kristo, ginluwas sila, kag kita man. Ginluwas kita sang Diyos, paagi sa dugo ni Kristo, nga nag-agay sa iyang kilid, which is nga kung lang taon naton kay na ang communion, ina remembrance na padumdum kita sang pulong sang Diyos, sang kamatayon ni Kristo sa cross, nga kita iya na mga anak, mga utod. Spirituhanon nga pagpakamaayo, spiritual blessing nga may ara kasubong. Kita, ginhatag na sang Diyos sa aton. Amen? Ano pagid? Kung lang taon naton, 3 up to 14. Hambal di sa verse 9, agod maintindihan ta ang itinago nga plano nga gusto niya nga matuman paagi kay Kristo. Ano niya plano? Luwason niya ta. Salvation. Amen? Hambalya di kun mag-abot ng tion nga ginatalana, suno sa iya plano, gusto niya nga isahon tanan sa langit kag sa duta, kag pasakop sa pagdumala ni Kristo. Ang tanan nga butang, ginhimo sang Diyos, suno sa iya plano. Amen? Klaro ta? Ang tanan nga butang, ginhimo sang Diyos, suno sa iya plano. Kag kabubuton. Kag suno sa iya plano, sang una, ginpili na niya kami, nga mangin iya amon, paghiusa kay Kristo, mga Hudyos ni sila. Una, agod nga kami nga una nga naglaom kay Kristo, magadayaw sa iya, kag kamuman manginara mga hintil. Kay Kristo ang nabatian ninyo sa kamaturan, ang maayong balita nga si Kristo gali, amo ang makaluwas sa inyo. Sino lang gina makaluwas sa aton? Si Jesus Christ. Amen? Siya lang gid. Sang nagtuka mo sa iya, ginhatagan ka mo sang Diyos, sang Espiritu Santo, nga iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya anak. Kita subong mga utod, may Holy Spirit kita. Ginhatag ina sang Diyos sa aton, tanda nga kita iya anak. Amen? Kung sa iban nga version, ginsilyuhan kita sang Holy Spirit. Wala kakas-kakas. Ang salvation, wala kakas-kakas. Kaya nga, may Holy Spirit na kita. Ginhatag na sang Diyos sa aton, ginsilyuhan niya na kita, mga utod. Tama ba lang? Grabe no? Amen? Tapos anong sunod? Ining Espiritu Santo, amo ang kasiguruhan nga mabaton ta ang promisa sang Diyos para sa tanan bilang iya mga anak, nga maangkon tagid ang kumplito nga kaluwasan, kag tungod sini pagadayahon siya. Spirituhanon, spiritual blessing nga ginhatag sa mga Hudiyo kag sa mga Hintil kag sa aton man. That's why ang Hudiyo kag ang mga Hintil united sila tungod kay sino? Kay Christ. And kita man, united man kita tungod kay Christ, tungod sa iya dugo nga naghugas sa aton mga sala. Ano man ang aton karakter, ano man ang aton pamatasan, sino man ta, ano man ang aton nga nationality, Amerikano ka man, Ilonggo ka man, Cebuano ka man, but because of Christ, we are united. Amen? We are united. Mga utod, pinsaron ta na. Ang book of Ephesians, context siya church. Context siya church.
That's why ini para sa aton. Amen? Ini para gid sa aton as a church. Ang head naton si Jesus Christ. Balik kita sa chapter 2. Amo ning pinaka-text naton. Una gid nga punto, you were dead in your transgression and sins. Chapter 2, verse 1 to 3. Anong hambal ri sa Bible? Gina-remind sila ni Pablo, kamu nga panga taga-Epeso, hindi lang nga gintagaan kamo sang espirituhano nga pagpakamayo, kundi ang inyo standing sang una, makasasala man kamo. And kita amo man, kita subong, nakaangkon kita sang spiritual blessing, but ginapadumdum kita sang Word of God that we are sinners. Amen? Ang hambal sang Bible diri, patay kamo sang una sa panulok sang Dios tungod sang inyo paglapas kag mga sala. Patay kita mga utod. Kag tungod sina, no? Sa panulok sang Dios patay kita tungod sang aton mga paglapas kag mga sala. Amo na kita sang una. Ang Bible sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. For short of the glory of God kita mga utod. Colossians chapter 1 verse 21. Enemy of God kita. Tungod sang aton malaot nga mga panghuna-huna. Amo kita sini sang una. Sang una wala kita gadumdum sini. Kaya nga, dumdum naton ara kita sa Diyos. Pero sa tuod lang wala. Kaya nga, for short of the glory of God, inimi kita sang Diyos. Tungod sa malaot naton nga panghuna-huna, amo kita sini. Now, kung isa kag isa sa aton, no, ma-realize naton, ay, amo ni ka ako guli sang una, subong amo na ako sini. Lord, thank you. Ginabalik ko ang pagpasalamat with all my heart, Lord. Ginpili mo ako sa hindi pa natuga ang kalibutan. Ginoo, salamat gid. Amen? Di ba? Grabe, no? Anong sunod nga verse? Verse 2. Ginsunod ninyo ang malaot nga paginawi sa mga tao sang kalibutan. Amo ni. Ang mga malaot nga paginawi sang kalibutan, ginsunod naton. Kay patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton paglapas kag mga sala. Sang una, sakop kamo ni Satanas nga amo ang hari sa mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Ay, amo gali ni. Sino ang nagahari sa aton sang una? Sino ang nagasakop sa una sa aton? Si Satan. Si Satan. Kag siya man ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga wala nagatuman sa Dios. Wala ka sa Ginoo, wala ka nagatuman sa Dios, ang nagahari sa imo si Satan. Si Satan, mga utod. But because ara na ta kay Kristo, gin-sanctify niya na kita, ginpain niya na kita, ara na kita sa iya, hindi na siya ang hari sang aton kabuhi, kundi si Jesus Christ na. Amen? Amen, mga utod? Verse 3, sang una, pariyo man kita sa ila, nagkabuhi kita, sunogid lang sa gusto, mamatinyo blamayo mga utod, sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. Pagusto kita. Ang guhandom sang aton hunahuna, kag sang aton lawas, amo lang ang aton ginasunod. Kag sa sadto nga kaimtangan naton, kaupod man kung tani kita sa ila tanan, nga dapat silutan. Amo ni ang posisyon sa mga hintil kag mga Hudiyo during that time, kag subo nga panag-on sa aton man. Sang una, ginaremind lang kita sang Bible. But glory to God, we are in Christ. Amen? We are in Christ. Pero kanami bala na, lang tawa bala no, bisan ano sa aton kamakasasala,
ang kinaiya sang Dios nga maluluyon ka mahigugmaon, iya ginhatag sa aton. Sa verse 4. Lantawa bala. Pero maluluyon gid ang Dios, kag dako ang iya paghigugma sa aton. Maluluyon siya, kag dako gid ang iya paghigugma sa aton, bisan patay kita sa iya panulok, tungod sang aton mga sala, ginbuhi niya kita upod kay Kristo. Nga ano bala ang ginhimo ni Christ sa aton? Buksin niyo bala ang Bible niyo sa una nga Pedro, chapter 2, verse 24. Yin ano ni Kristo ang aton mga sala? Si Kristo mismo, amo, ang nag-ako, sang aton mga sala, sang siya ginlansang sa diin, sa cross, agod hindi na kita magpakasala, kundi magkabuhi kita nga matarong, tungod sa iya mga pilas, ginayo kita. Verse 25, sang una paryo kita sa mga karniro, nga nagtalang, pero subong makabalik na kita sa Ginoo, ang manog atipan, manugbantay sang aton kabuhi. Tungod kay Kristo, ginako niya ang tanantang mga sala para makapanumbalik kita sa aton manugatipan kag manugbantay nga amo si Jesus Christ. Grabe, no? Kabay pa nga aton prayer, Lord, ang grabe gid ang ginhimo mo sa amon. Tuod no, kung pamalandungan talabala ang Word of God, kag ini tudto nablaga pangayo kita sa Holy Spirit nga painsindiyon kita kag amuni ang mga tinaga nga nabutang diri sa Bible paagi kay Jesus Christ o sa kay Jesus Christ mismo ginhimo. Grabe, no? Grabe ang ginhimo ni Christ sa aton, mga utod. Amo na nga magakabuhi kita subong, hindi na sa kalibutan, kundi ara na kita kay Christ. Tagaan naton importansya ang pagkabuhi kay Christ. Hindi sa kalibutan. Ang kalibutan, wala sang maihatag sa aton nga kaayuhan. Amen? Amen, mga auto? Yes, may kabudlayan sa kalibutan o sa Ginoo, tungod ginamold kita. Ginamold niya kita para maging balaan nga iya mga anak, nga sa iya pag-abot, makasiling sa aton, good, ano gani? Good and faithful servant. Amen? Balik kita sa Ephesians, chapter 2. Verse 6. Kag tungod sa aton pag-iusa kay Kristo Hesus, ginbanhaw niya kita upod kay Kristo, agod maghari kita upod sa iya sa langit nun nga ginharian sa future. Okay? Ginhimo niya ini agod mapakita niya sa tanan sa palabuton nga mga inadlaw ang iya indi matupungan nga bugay kag kaayo sa aton nga iya ginhatag paagi kay Kristo Hesus. Verse 8. Kay tungod sa bugay sang Dios, naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Wala na butang sa Bible nga tungod sa iyo maayo nga buhat, naluwas kamo paagi sa pagtuo ninyo kay Hesukristo. Wala. Kundi nabutang diri bugay kung sa inyong mga Bible sa English, grace. True faith in Jesus Christ. Magsiling ka bugay, pabor nga ginhatag sang Dios sa aton, ini nga kaluwasan. Paagi lang gid kay Jesus Christ. Amen. Bugay sang Dios.
Kag tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo, inirigalo sang Dios kag wala na base sa inyo maayo nga binuhatan, gani wala gid sing may ipabugal. Mga utod, regalo regalo sang Dios sa aton ning kaluwasan nga naangkon naton subong. Wala kita dapat sang may ipabugal. Hindi ni siya religion. Kung ang aton thinking is about religion, maybe makapabugal kita. But it is the grace of God na kita makaangkon sang kaluwasan paagi kay Kristo Jesus, paagi sa pagtuo. Iyan niya tanan. Ang kaluwasan naton, ginhimo ni sang Diyos tanan paagi kay Jesus Christ. Na kita makaangkon sang kaluwasan. Amen? Regalo niya. Kung ikaw regaluhan, di mo batunon? Ini regalo ni sang Diyos sa aton, sino? Si Jesus Christ. Ang kaluwasan. Amen? Mga utod, ang baldari sa Bible, verse 10, ginhimo kita sang Diyos. Sino naghimo sa aton? Ang Diyos. Kag sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus, ginhatagan niya sing bag-o nga kabuhi. Samtang may fellowship kita sa iya paagi sa Word of God, ginatagaan niya kita sang bag-o nga kabuhi sa adlaw-adlaw naton nga pagpagabuhi. Amen? Para agod, ang balyadiyo, agod maghimo kita sing maayo nga mga buhat, nga iya na nga daan, ginaman nga aton pagahimuon. Pastor, may bayong buhat man na? Ini ang verse 10, amo ni siya ang bunga o ang resulta sang verse 7 and 8 and 9. Resulta bunga. Hindi din nauna ang mayong buhat, kundi ang kaluwasan bago ang mayong buhat. Ginaama niya na ini sa aton. Nga daan, nga para aton himuon. Amen? Isang thinking naton, mahimo kita sang mayong buhat. Hindi Catholic thinking na Catholic thinking Pero kita anak sang Diyos Hindi na makita yan na luwas sa religion Naluwas kita paagi kay Jesus Christ Sa iya ginhimo sa krus para sa aton tanan. Amen? So, diri naton paano kita maghimo sing maayo nga buhat para mag-glorify ang Ginoo. Chapter 4. Lantawan nyo da. Bilang priso, si Pablo bilang priso, no? O lantawan nyo da, sa chapter 3, gen priso, diri bilang priso, sa Bible nyo, ambot sa Ilonggo, amon nga ako. Priso, sa din siya na priso, sa Rome. Sa Roma siya na priso. Tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, ini ang context ni church gapon church Nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Okay? Magmapainubuson. Ang balyada. Kamo kag magmalulu sa isa kag isa. Amen? Magmapainubuson. Nadumduman ko bulang inatunan naton every Wednesday. No? Sa Philippians chapter 2, verse 3 and 4, ang context na is humility. Magpainubuson. Verse 3, consider other better than you. Verse 4, ang interes ang iba, hindi ang imo. May mapainubuson. Kag magmalulu sa isa kag isa. Sa aton church diri, kinanglan amo ni makita sa aton. Amen? No? Ano ang balyada? Maghigugmahanay. Ano pagid? Magpinatawaray. Kag batasan ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Verse 3, tinguwain ninyo nga mapadayon lang inyo pag-iusa, nga halin sa Espiritu Santo, paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. Ano nagahugpong sa aton para maayo ang aton pag-ululupod? Ang Holy Spirit. Kay kita nga mga tumulo, isa lang kalawas, kag isa lang ka Espiritu Santo, ang nagapuyo sa aton,
Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan, nga nagahulat sa iyagin promisa, sang pagtawag niya sa aton. May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. May isa lang kita ka Dios, kag siya amo ang amay sang tanan. Siya ang naghari, kag nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton, o sa tanan sa aton. Verse 7, pero bisan isa kita kalawas, may nagkalalain-lain kita, nga nga mga buluhaton, sino naghatag? Nga ginhatag ni Kristo, sa tagsa sa aton, suno sa iya gusto. Grabe, no? Bilang isa kalawas, may ara kita nga mga buluhaton, nga ginhatag si Jesus Christ, suno sa iya gusto. Hindi aton gusto. Amen? Hindi aton gusto. May mga helikoton, halimbawa worship team ka, ushering ka, mga mga bulato na in advance ka gin-prepare ni Lord sa imo. Anong attitude mo da? Amen? Di ba? Ay daw pigaw ko magkantaw dito ko guro sa asheringay. Ay daw ay mo ko gayo humaw dito. Hindi eh. Di ba? Amen ka mo? Daw pigaw ko mag-drum, so pigaw ko mag-gitara. Ay dito ko amo na ihan, kung paano mo alagaran ang Ginoo, paghimo sing mayong buhat, amo na ihan. Hindi, ang Bible nagahambal eh. Klaro ang hambal sang Bible, oh. Pero bisan isa kita kalawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton, nga ginhatag ni Kristo. Ginapangamuyuan ni mga utod, Lord, diin mo ko ibutang. So, ang balyadi, sa tagsa sa aton, suno sa iya gusto, pareho sa ginasiling sa kasulatan, sa pagsaka niya sa langit, madamo nga mga bihag ang iya gindala. Kaginatagan niya, sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tao. Gifts, no? Verse 9, karon ano ang kahulugan sang nagsaka siya sa langit? Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. Sino ni ginano diri? Si Jesus Christ. Kag siya nga nagpanaog amuman ang nagsaka sa ibabaw, pasak kalangitan agod mapuno si Jesus Christ ni. Niya ang tanan. Ginhimo niya ang iban nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang mayong balita, kag ang iban pastor kag manunodlo, evangelist ing manugwali sang mayong balita. Para ano? Ginhimo niya ini agod ipreparar ang makatawhan sang Dios sa pag-alagad. Para ano? Kag agod magtumo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Kristo. Sa sininga paagi, malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa anak sang Dios. Agod mangin hamtong kita sa aton paginawi kag mangin kaangay gid kita kay Kristo. Verse 14. Tapon malambot na naton ini, hindi na kita pariyo sa bata nga nagadala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sa mga tao nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. Nga ginsampol ya bata, kayang bata pwede mo siya mainto. Pero kung kita as a church nagatubo kita, nagalig-on ang aton pagtuo, Christ-likeness, hindi kita mainto. Bisan sa mga false teaching da. Bisan sa ano nga mga padnudlo dara. Amen? One time, may nagpanuktok sa balay. No? Nagwa ko. Pagwa ko, ang salvation nila is salvation plus baptism. Gin-quote ko ini nga mga ano. Pero hindi wala ako nagano, pero ang sa akon lang, Lord, amo ni ang husto nga ihambal ko sa iya. That's why kung malig-on kita sa aton pagtuo, nagakabuhi kita Christ-likeness, hindi nga pareho kay Christ character ni Christ, hindi kita malubag, hindi kita madaya sa mga false teaching, kag ang nagabali sang mga kamatuoran ining Word of God, nga twist nila.
Isa makasiling kita nga, daw ko namin siya maghambal haw, pero i-discern mo kung inaayhan, insakto ang iyang pagpanood. Ang verse 4:15 hambal dari, sa baylo, amo ni mga autodo, sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran, nga may gugma, agod sa tanan nga bagay, mangin kaangay kita kay Kristo, nga mong ulo sang iglesia. Paano kita mag-share? May gugma. Amen? May gugma sa aton discipleship, sa aton nga Bible study. Paano kita mag-share sa aton gina-disciple? Paano kita mag-share sa aton gina-Biblean study? May gugma. Kay kung mangibabaw ang gugma sa aton tagipusoon, balik kita dito sa verse 1 sa chapter 4, may maluluyon ka, malulo ka, may gugmaon. Samtang gina-share mo ang Word of God. Amen? Mga utod. Di ba? Inang nag-share ka ba lang ang gugma, nagapangibabaw, ang Ginoo nagaupod sa imo. Pero kung nag-share ka, imo kaugalingon, tapos kami nga mga pastors, ako ginahambal ko gid na, magwali ko sa inyo sa andumanan, kung may ara ako nga hindi ninyo nagustuhan, palapit ka mo sa akin. Pwede nyo kong makorek. Amen? Isa mo na sa mga Bible study, kung ikaw bala discipleship, discipler ka, disciple mo kung question ka sa. Hindi naton makita, dara, ang karakter ni Christ. Ginaportray naton, ginasunod naton, Christ-likeness. Even sa mga Bible study, discipleship, tinanglan, may palulo may maluluyo, may kalulo, may pagigugma. Isa, nagalalisay na Mga utod, consider other better than you. Kung ikaw may nahibalaan about sa Bible, gamita ina sa insakto nga pagpanudlo, hindi sa paglalisay. Amen? Hindi niya pala maalam. Hindi niya pala maalam ang pagtudlo kag ang paano, may mapainubuso nga tagipusoon, kag may malulo, may pagigugma. Amen. Hindi ka mag kabudlay na. Verse 16. Paagi siya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas, nga amo ang mga tumuluo, nag-aalalangot. Nag-aalalangot kita. Kag ang tagsa-tagsa ka parte sini, ano sa Bible nyo? Nagabinuligay. Ang parte. Halimbawa, there is a church sa aton, nagabinuligay kita. Wala kita naghambal, worship team na, sila nanda, amoni sila. Hindi nagabinuligay kita, one body kita Tungod kay Christ, one body kita Nagabinuligay kita. Wala kita naga-divide. Kundi naga-isa, nagahigugmaanay, may kalulo. Amo ng karakter sa paghimo sing maayo nga buhat nga gin-advance ni Lord sa aton. Amen? Di ba? Nagabinuligay. Para ano? Pambalyada? Nagabinuligay, no? Kag kun husto ang ginahimo sang pagsakaparti tungod sa gugma sa isa kag isa, anong matabo? Lang to Bible nyo. Ang bugos nga lawas, magatubo, kag malig-on. Kaya nyo na, bla? Nagagrow kita sa kay Lord, kag nagalig-on kita as one body. Kay tungod si Christ, ara sa aton.
sentro siya sang aton nga pag-alagad sa iya. Amen? Huh? So sa liwat, kabay pa ang akon prayer nga masiling kita nga reminders man lang ni sa aton, simple nga word, pero butang naton sa heart naton. Sa liwat, bago kita mag-pray, naluwas kita sa bugay sang Diyos, paagi sa aton pagtuo kay Jesus Christ. Amen? Mga muya kita. Pwede ta katindog. Ginoo, sa sininga aga, salamat kid sang word mo. Kabay Ginoo nga ining mga pulong mo nga amo natun-an subong. Lord, muligin na sa naga ng amon panghuna-huna. Na-transform mo ang amon nga heart. Balang nga Espiritu, hikuta ang amon tagipusoon. Salamat gid. Salamat sa makauturan, sa makatawhan mo, hugin padala sa subong aga, para Lord, ipabati ini nga mensahe sa amon, sa amon tanan. Thank you, Lord. Buligi nga hindi lang ini nga kami lang nakabati, kundi Lord, tagay kami sang burden sa heart namon. Nga ma-share man namon ini sa amon family, sa amon mga katupad, sa amon friends, Ginoo. Tagay kami sang boldness sa pag-share sang imo nga pulong, Ginoo. Lord, salamat sa imo. Salamat, Lord, nga gin-sustain mo ko. Salamat, Lord, sang kaalam na ginhatag mo man sa akon. Ginoo, wala kami sang iban nga dapat dayahon. Wala kami sang iban nga dapat pasalamatan. Kundi ikaw lang gid, Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you. Thank you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nato ng Ginoo.